Eto mga sangkay, tingnan po natin itong si Risa Hontiveros at saka itong si Pia Cayetano nagpuksaan daw po sa Senado. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Sa lahat po ng mga hindi pa nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so eto na nga, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong bakbakan ng dalawang senador, no? At tingnan natin mga sangkay kasi nagbakbakan daw po itong si Risa Hontiveros at saka si Pia Cayetano. Dati, mga lalaki yung nagpupuksaan. Ngayon, kapwa babae mga sangkay. So ito, tingnan po natin. Ang ulo ngayong araw ni Senator Pia Cayetano. Medyo mainit ang sagot niya kanina sa media. Nagkainitan din sila ni Senator Risa Hontiveros sa gitna ng pagbusisi sa isang panukalan. Narito ang aking report. Sa pagbabalik sa Senado ng mga nag-boycott na minority bloc, tila masama ata ang timpla ni Senator Pia Cayetano. Ano, sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po? May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So, pag hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. Okay. That's how it is. Thank you, ma'am. Pero legit yun, mga sangkay, no? Ang nakita ko din doon, ang mga kakampi ni Cayetano, ang inihintay lang nila, umabot ng 13. So, after po umabot daw ng 13, wala na daw pong magiging problema ang lahat. Okay na po ang lahat mga sangkay. So, ngayon, umabot nga po ng 13, ayun na. Eh di nagkapalitan na po ng mga leader sa Senado, kagaya po ng Senate President. Walang problema, wala pong may nagprotesta, wala pong may nagboycott. Ako wala akong pinapanigan sa dalawang grupo, mga sangkay, but I'm just telling what's happening, ano yung nakikita ko mga sangkay. Kasi 'di ba, nung si Cayetano ang na-elect, 'di ba? May mga nagwala yung kabila. Nagboycott yung kabila. Nanawagan yung kabila, 'di ba? Pero nung si Gatchalian na ang na-elect, okay na. Nagbalikan na po sila. Tapos na ang mga nangyari mga sangkay. Okay na po ang lahat. Pero yun lang naman mga sangkay, no? Kasi kung ano yung nasa Constitution, sundin lang. Ganun lang kasimple yun. Ako, wala ang problema. Okay naman po itong si Win Gatchalian. 'Di ba, mga sangkay? For me nga, mas okay pa itong si Win kaysa kay Cayetano. Kaya nga lang, doon tayo nagka-problema sa sistema kung paano yung pag-elect ng bagong mga halal sa Senado, 'di ba? Yung bagong mga mamumuno sa Senado. Unconstitutional ang ginawa ng kabila. Yung kabila naman, mga sangkay, sumunod lang sila sa kung ano ang sinasabi ng Constitution. No-show si Senadora Pia Cayetano sa unang bahagi ng special session sa umaga na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, abala naman sa pagtatrabaho ang senadora. Dumalo siya sa pagtalakay ng mga panukalang may kinalaman sa kalusugan. Dito nagkasagutan sina Senators Pia at Risa Hontiveros. Nainis si Cayetano dahil sinara na raw ang period of amendments kahit nasa listahan pa sila ng mga nagmumungkahi ng pagbabago. Naayos din yan matapos tanggapin ang kanyang amendment na dapat may mental health at psychosocial support ang barangay health workers. Okay, so ito. Tingnan natin yung puksaan nila. May video niyan eh. Ayan, ito. Period of amendments is hereby open. Mr. President, I move that we recognize once again the sponsor, Senator Risa Hontiveros, and to make propose her amendment is no other than Senator Pia Cayetano. We recognize the gentle lady from Panay, Senator Risa Hontiveros, and to propound amendments, gentle lady from Taguig, Senator Pia Cayetano. Thank you, Mr. President. Will Her Honor be willing to hear this representation's proposed amendments? Definitely, Mr. President. Thank you, Mr. President, because earlier this morning, Her Honor put on record that no amendments were submitted. None may have been submitted, but our name is on the list.
to propound amendments. So thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments. You're welcome, Mr. President. I made of record earlier I that thank there the were... Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor Oh. closed the period of amendments despite our name being there. Well, Mr. President, just to reiterate, in this morning's session of the special session, I made of record that there were no more committee amendments and no other colleagues had submitted proposed individual amendments. And I said repeatedly more than once that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments. And that is also why, Mr. President, this afternoon, when the Majority Leader asked me on behalf of the gentle lady from Taguig and Pateros to reopen, I readily agreed. Because my interest, like any other member of the chamber, is to move our bills forward. And if this afternoon, the gentle lady is desirous to present the amendments, then by all means, I gave way to the reconsideration, Mr. Thank you. President. I'll just remind the body that the practice is usually staff to coordinate if there's a name on the list, because sometimes the person who made the reservation would waive their right, and that's quite common, or sometimes they would submit their amendments, or sometimes they would ask for a later time. So Nakakatawa pag babaeng nagbabanggaan no, mga sangkay. Nagsusungitan eh. Nagsusungitan sila, oh. on Tingnan that nyo. note, I'm ready to proceed. Yes, Mr. President. On page 1, line 14, Pag lalaki kasi talagang angasan yun eh. Sa kanila sungitan. Pag lalaki, kita nyo mga sangkay, yung banggaan ni Robin at saka ni Kiko Pangilinan, talagang angasan yun eh. Dito naman, sa kanila sungitan. Pag sa labas to, kung hindi lang sila mga senadora, malamang sa malamang, baka nagsabunutan. after the word services, delete the period and add a comma, then insert the phrase, thereby advancing the Philippines' commitment under the United Nations 2013 Agenda for Sustainable Development, parenthesis, SDG, close parenthesis, particularly SDG 1, parenthesis, no poverty, close parenthesis, SDG 3, parenthesis, good health and well-being, close parenthesis, and SDG 10, parenthesis, reduce inequalities, close parenthesis. We submit, Mr. President. Mr. President, that sounds very all right, and in principle, I'm ready to accept that. May I just request, I don't have a copy of the proposed amendments, so I can be guided in accepting these proposed amendments, Mr. President. If the staff of the gentle lady could also provide my staff a copy so we can be guided, Mr. President. Maybe request the staff of Senator Pia to, there's a guide so Senator Risa can follow the amendments. So ayan mga sanggay, yan po yung banggaan nilang dalawa. Medyo mahaba nga lang to mga sangkay, pero sige. Pero dama pa rin ang tensyon. Thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments. You're Kitang-kita po yung tarayan dito eh. welcome, Mr. President. I made a record earlier I that thank there the were... Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor Oh. closed Pabira. the period of amendments despite... Tingnan nyo mga sangkay yung... President. I made a No, record earlier I that thank there the were... Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments despite our name being there. Hindi lang yan, nagkainitan din ng dalawa ng talakayan ng panukalang pag-detain sa mga pasyente sa ospital dahil Yun, sa ito hindi yun. nababayarang bill. Tanong ni Senator Pia kung hindi na kailangan ng promissory note ang mga indigent patients. Sino ang magbabayad sa mga pribadong ospital? Dahil kung walang sasalo sa gastos, baka ang makonfine hindi lang pasyente kundi pati ang pera ng mga ospital. Ipinaliwanag ni Senator Risa na may mga guarantee mechanism naman at pwedeng pumasok ang DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno. Pero sagot siya ni Cayetano,
Her Honor keeps on pointing to the alternatives to a promissory note. Wala nga akong nakasulat sa batas nyo na gano'n. Already mentioned earlier. Si Win Gatchalian. Sip-sip siguro ni Win Gatchalian. Ano ba naman to? Kakaumpisa ko lang bilang Senate President. Ito na ang nangyari. Yung in terms of yung wording, yung language ng bill, pwede na nga pong palitan yung promissory note with guarantee note just to indicate nga na hindi na po ito yung kasalukuyan, hindi nga dating kasalukuyang sistema na sa pilitang pinapapirma yung mahirap na pasyente o pamilya niya ng promissory note. Sa huli na magitan na si Senate President Sherwin Gatchalian at nagmungkahing linawin pa ang wika ng panukala para malinaw kung sino talaga ang sasagot sa bayarin ng mga mahihirap na pasyente. Ayun. Goods. Buti na lang pumagit na si Gatchalian, no? Well, ayan, mga sangkay. Unang araw ng pamumuno ni Gatchalian, no, may nagpuksaan na. Ano ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.